Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, Jimwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, kamusta naman sa lahat dyan? Sa lahat ng mga nanonood dyan, mga 1 million viewers. Ayan, grabe, ang dami nyo. Diva, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Thank you sa lahat ng mga nag-likes diyan. Sa mga hindi po nagla-likes, ayan po ang ating hindi mga loyal na subscribers dito sa Parade of Beauty, no? At yan yung mga nagfi-fishing lang, Diva. Charot. At saka mga nai-stroke ang mga hindi nagla-like dito sa Parade of Beauty, Diva. So kung ayaw may stroke, galaw-galaw din ha, Diva. Anyway, ito na ang balita natin ngayong gabing ito, no? Nakakaloka ito, itong si Ivan Gunawan. Ay! Parang gustong manakit, mga buweks. Galit na galit, talagang naghihinagpis at parang gusto itong manakit. Nakakaloka ito. Kasi nga nag-post ito sa kanyang social media account sa Instagram at talaga naman bumuga ng ball of fire si Jid Madila. Nakakaloka ito. Ito yung sinabi niya diyan. Ang sabi niya, funny how you once told me not to do it. Oh, Jimwa. So, sino ang tinutukoy niya dito? Siyempre, alam niyo na, Jimwa. And now, you're beating your own words. Ayan ang sabi ni Ivan Gunawan, Jimwa. May pinatatamaan ito. Hindi niya man binanggit ang pangalan. Siyempre, di ba, ngayong araw ito ibinuga, o Jimwa. Ngayon ding araw, pinakita ng Miss Grand International Organization na si Papa Nawat ang may-ari ng organization na siya nga talaga ang official na talaga na franchise holder, ayan, ba't ko ba nakakalimutan? Franchise holder ng Miss Universe Thailand. Diba? Nakakaloka ito. Ang sabi niya pa dito life sure is full of surprises. Ayan. Good thing I was able to find my own path, o Jimwa. Goodbye, universe, o Jimwa. And goodbye, Miss Grand International. Kasi alam naman natin na walang Miss Grand Indonesia ngayong taon dito sa Miss Grand International. Nako mga buweks. Eto na nga ba yung sinasabi ko, nakakaloka ito. Natatandaan nyo yung nag-uusap-usap tayo sa yung nasa, ako, nasa Thailand. Di ba nababanggit ko, di ba? Sabi nga, walang Miss Grand Indonesia, Miss Grand Indonesia ngayon sa di ba? Ngayon sa Miss Grand International. Natatandaan niyo yung mga discussions natin nung 'di ba? Nung mga panahon na 'yon. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon nga ng Miss Mega Bintang, 'di ba? So tapos ngayon biglang nawala ang Indonesia sa Miss Grand International kasi wala na yung Mega Bintang. 'Di ba ang sabi ko sa inyo, nako, parang may nangyayaring hindi maganda, 'di ba? Kasi nga doon sa Miss Grand International noong 2024, sabi ko sa inyo, parang hindi nagpapansinan si Papa Nawat at saka si Jid Madila. Natatandaan niyo ba yung mga chika ko sa inyo? Ayan, 'di ba? So parang eto nga, siguro may mga diskusyon na noon-noon pang mga ganyan-ganyan, 'di ba? Kaya siguro eto si Jid Madila talagang gustong gumawa ng sarili niyang pageant, 'di ba? International pageant. Ayun nga sinasabi niya na parang sinasabi niya dito "Good thing I was able to find my own
path, 'di ba? So, parang ayan yung sinasabi niya na Miss Mega Bintang, mga buweks. Ay, Miss Mega Bintang, Miss Mega World pala, ayan, nakakaloka ito. At saka 'di ba parang umiingay-ingay nga dun sa mga Indo na sinasabi nila na ito daw ang ipangtatapat ngayon talaga sa Miss Grand International. Sabi ko sa inyo, eh, may nangyayari talagang hindi maganda dito sa dalawang ito. Naku, nakakaloka. Ito talaga ang magandang subaybayan, mga buweks. Talagang sagupaan ito, bardagulan ng taon ito, puksaan talaga ito, mga buweks, sa dalawang ito. Kasi biruin niyo naman 'no, 'di ba dati nga talagang rival nga yung Miss Universe tsaka Miss Grand International, 'di ba? Pero ngayon talagang nagsanib puwersa si Halu the Universe, 'di ba? At saka itong si Papa Nawat, nakakaloka ito. At saka natatandaan niyo rin sinabi ko sa inyo na 'pag itong dalawang ito, si Ivan Gunawan at saka nga itong si Papa Nawat ay talagang 'pag nagsalpukan itong dalawang ito at mukha namang malapit-lapit na, mga buweks 'no, 'di ba natatandaan niyo yung sinabi ko sa ano, sa yung nasa Thailand ako during Miss Grand International, 'di ba? 'Pag nagsalpukan itong dalawang ito ay maraming lalabas na mga baho, mga buweks. Alam niyo 'yan, 'di ba, sinabi ko sa inyo. Siyempre may mga ano 'yan, kanya-kanyang sekreto 'yan, lalo na 'yung si Ivan Gunawan baka maraming ibuga 'yan, 'di ba, sa mga kaganapan sa Miss Grand International. Well, kasi 'yan ang napapala ng mga Indo 'no, eh, kasi kung pera-pera lang sila para magka-corona, 'yan naman ang kaibahan nating mga Pinoy 'no, kasi 'yung mga pinapadala natin hindi lang sa Miss Grand International, yung mga pinapadala nating mga queens, talaga yung pagkapanalo natin, talagang inilalaban natin ng full effort talaga, no? Full caliber. Hindi tayo kailangan magbayad ng corona para lang maasungkit ng corona. Eh, ito kasing mga Indo, tulad nitong si Jid Madila, siguro may mga ginawa itong pamekos-mekos. Eh, simula nga nung last year, talaga nag-penetrate ang Pilipinas, di ba? Fifth runner-up lang yung ano niya, yung kandidata niya. Eh, kung tutuusin, 'di ba yun sa limang fifth runner-up parang eme-eme lang yun, 'di ba? Nasa kumbaga hanggang fourth runner-up lang 'yan talaga, 'di ba? So ayan siguro, eh, hindi na matanggap din ni Jid Madila na lagi na lang silang fifth runner-up. Nung nangyari dun sa anong tawag dito, sa Vietnam, 'di ba fifth runner-up din sila, tapos nung last year, fifth runner-up din sila. Eh, 'di ba parang eme-eme nga lang yun, 'di ba? Parang wala lang, 'di ba? So ngayon, eh, siguro hindi na umeepekto kay Papa Nawat yung mga ganyan-ganyang, alam mo yon, under the table, mga ganyan-ganyan. Gusto ni Papa Nawat yung legit talaga yung winners, 'di ba? Yung mga winners niya doon. Eh, kaya itong si Jid Madila siguro talagang gusto niya maglagay ng ano, o gumawa ng sarili niyang pageant para nga itapat na dito sa Miss Grand International. Kaya lang ngayong araw na ito talagang bumulaga na, na official na talaga si Papa Nawat ang franchise holder ng Miss Universe Thailand, 'di ba? Nakakaloka. At saka kasi dati 'di ba, mga buweks, dati itong si Jid Madila, gusto niyang magkaroon ng franchise, kumbaga gusto niyang bilhin yung franchise ng gusto niyang maging franchise holder ng Miss Universe Indonesia, kaya nga lang hindi natuloy, 'di ba? Kasi nga may nagsabi nga sa kanya, pero siyempre hindi naman na sinabi. Obviously naman kung sino nagsabi 'no. Siguro si Papanawat din nagsabi sa kanya, parang ano 'yan, parang conflict of interest nga naman. Kasi nga siyempre Miss Grand International, kumbaga binabardagol nga nito yung ano, Miss Universe organization, 'di ba? So ngayon yung pagiging pangarap niya maging national director or franchise holder ng Miss Universe Indonesia ay hindi natuloy itong si Jid Madila. Kasi nga nagpaka-loyal ito kay Papa Nawat. At saka yung mga chika-chika pa noon na dapat gusto ni Papa Nawat na i-host yung Miss Grand International last year sa Indonesia kasi nga hindi natuloy sa Myanmar, 'di ba? Dahil yung mga nangyayaring hindi maganda doon. Siyempre, kapakanan ng mga girls yung talagang priority ni Papa Nawat. 'Di ba nagpunta pa nga si Papa Nawat dun sa Indonesia para mag-usap sila ni Jid Madila, 'di ba? Kaya lang nga hindi na ano, hindi na push 'yon para kasi ang gusto ni Jid Madila makoronahan ulit yung Indonesia, 'di ba? Eh, hindi naman gusto ni Papa Nawat 'yun. Gusto niya makoronahan dun sa ano niya, dun sa bansa niya, 'di ba? Ito si Jid Madila talagang ano, eh, kahit na sa bansa niya gagawin yung Miss ano, Miss Grand International, eh, kasi Hoda kahit na luto-luto ipanalo lang yung kandidata nilang Indog, 'di ba? Yan ang napapala ngayon itong si Jid Madila 'no. So ngayon, napapa-imburnal siya ngayon dito kay ano, kay Papa Nawat, 'di ba? So ayan. But anyway, inaasahan na nga na
kung totoo man ito 'no, kasi nag-iingay na yung mga Indo na ilo-launch na yung kanyang Miss Mega World International na ipantatapat daw nito kay Papa Nawat kaya naman talagang nagwawala ang mga Indo. Kaya ayan, sinabi na nga ni Jid Madila na goodbye universe na talaga and goodbye Miss Grand International na talaga. Siyempre wala na ngang Miss Grand Miss Grand Indonesia ngayong taon 'no. So siguro baka magtuloy-tuloy na ito o kung sakali man iba na yung hahawak ng franchise ng Miss Grand Indonesia, 'di ba? Hindi na siguro si Jid Madila kasi mag-aano na yun, magfo-focus na yun sa ano niya, sa pageant niya, 'di ba? So, nakakaloka ito mga buweks. Talagang kaabang-abang itong puksaang ito 'no, yung mga ibubuga ni Ivan Gunawan. Diyos ko, diyan tayo magkakaalaman talaga kung ano yung mga sikretong natatago, 'di ba? 'Pag ako nadismaya, alis na lang din ako sa sa MGI. Charing! Charito lang, 'no? But anyway, siyempre kasi baka mamaya, binalahura din ng Pilipinas, 'di ba? Makarinig tayo kay Ivan Gunawan, siyempre hindi ko kakampihan ng MGI, 'di ba? Siyempre Pinoy ako, gano'n talaga, 'di ba? Charito. But anyway, ito nga 'no, since ganyan nga si Ivan Gunawan, sa kanyang post ay talaga namang nagwawala ang mga Indo. Yung mga reaction din naman natin nun, yung lalo na sa comment section ng yung mga Pinoy nagko-comment dun 'no, parang sigurado nga naman na talagang ito na talaga yung magandang puksaan, 'di ba? Siyempre gustong-gusto natin yung mga ganyan, mga drama-drama, 'di ba? Siyempre inaabangan din natin kung paano bumuga si Papanawad, 'di ba? Alam mo naman 'pag bumuga ito talagang sunog na sunog ka rin, 'di ba? Kung sa totoo lang ng mga buweks, parang mas kaabang-abang yung puksaan nilang dalawa, 'di ba, kaysa sa Miss Universe, 'di ba? At saka sa Miss Grand International, 'di ba? Parang eto siguro si Jid Manila, hindi niya na kinakaya din, 'di ba? Anyway, siyempre nag-post nga ng ganyan si Ivan Gunawan, siyempre ayan 'no, nag-post siya ng ganyan, siyempre ayan, talagang siyempre kinakampihan siya ngayon ng mga kababayan niya, mga power bank 'no? Ang sinasabi diyan, "Fortunately, you are aware ma'am," sabing gano'n, "is just being used." Ayan, ginamit lang daw siya ni Papa Nawat itong si Ivan Gunawan. Well, kung walang magpapagamit, walang magagamit, gano'n lang 'yun, 'di ba? Siyempre, kung parehas lang naman silang naggamitan, gano'n talaga 'yun, kasyungahan lang talaga ni Ivan Gunawan kasi nga nagpagamit siya kay Papa Nawat, hindi na kasalanan ni Papa Nawat 'yun, 'di ba? Kasalanan niya na 'yun kasi siya yung nagpagamit, 'di ba? Parang tayo 'pag nagpapagamit tayo, kasalanan na rin natin kasi ginusto natin 'yan, 'di ba? Ginusto natin magpagamit, 'di ba? Charito. So ayun nga 'no, parang sinasabi pa dito, "Look like someone lick his own spit." Gano'n. Ay, 'di ba? Talagang ayan ang mga Indo nga, sinusuka na nga itong si Papa Nawat kasi nga daw ginamit lang itong si Ivan Gunawan, pati daw yung mga kandidata nila. Diyos ko Lord, naasungkit nga sila ng corona, baka nga binili pa yan, 'di ba? So ayan, para daw dinilaan ni Papa Nawat ang sarili niyang idinura, o 'di ba? Kaya ang sinasabi dito, dun na lang daw sila sa Miss Cash Mo, 'di ba? Kasi daw sa Miss Cash Mo, talaga daw doon daw ay legit at saka daw major pageant yun. Talaga daw walang luto-luto, wala daw bayad-bayad doon. Yung pagkapanalo daw nila doon ay talagang malinis pa sa tubig, 'di ba? Malinis pa, clear than water, ika nga ang sinasabi nila, 'di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito 'no, parang feeling nila kung magsalita sila, parang ewan ko, parang kasi kung iisipin mo 'di ba, parang ang laki rin ng utang na loob nila kay Papa Noah. Siyempre ang dami nilang naano diyan, 'di ba, nakuhang corona diyan, 'di ba? Nagkaroon pa nga sila ng isang corona na Miss Grand International, 'di ba? Kumbaga kung iisipin mo, dapat nga magpasalamat pa sila, 'di ba? Kasi kung 'di dahil sa kay Papa Nawat, hindi halos napansin ang Indonesia dahil sa Miss Grand International, aminin niyo 'yan, 'di ba? Napansin sila kahit naman na kahit yun dun sa si anong tawag dito, so sa ano ba yung taon na yun, 2022 yata yun 'no? Ay, hindi, 2022 nga, oo tama. Yung ka-batch ni Roberta Tamundong, hindi naman gano'n kagandahan yun mga buweks. Sa personal, tignan niyo nag-runner up pa, 'di ba? Kasi nga sa Indonesia ginanap yung time na yun, yung Miss Grand International, 'di ba? Parang nahiya pa, hindi pa tinitle, 'di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito, akala nila,
Parang ano, kasi nga itong Miss Grand International, itinuring nila itong major pageant kasi nga hindi sila maka-penetrate sa mga major pageant talaga, 'di ba? So, ay naku, ewan ko dito sa mga Indo na ito. Well, good luck sa kanila. Itong sinasabi ni Ivan Gunawan na goodbye universe, eh baka mamaya sooner or later, dilaan niya rin yung sarili niyang ano, 'di ba, yung sarili niyang idinura, 'di ba? Eh, gano'n talaga ako naniniwala ako, maliit lang ang mundo ng pageantry. So, you'll never know, 'di ba? Kasi baka mamaya nagaganyan-ganyan siya tapos biglang makita natin nasa Miss Grand International siya ulit o kaya nasa Miss Universe din siya, 'di ba? Eh, ano mo naman 'tong si Ivan Gunawan, 'di ba? Hindi rin naman ito nagpapakabog, eh, kung lulunukin niya yung pride niya, lulunukin niya, basta makuha niya lang talaga yung gusto niya, 'di ba? Anyway, eto naman 'no, since ngayong ngang araw na ito ay talagang ni-launch na itong si Papa Nawat ang talagang ayan, legit na franchise holder ng Miss Universe, ayan, Thailand 'no. So ngayon siyempre talagang nag-buzz ito, nakita niyo naman yung ang ganda ng production, ang ganda nung basta everything. Wala na akong masabi, I'm so speechless 'no. But anyway, since nandiyan na nga si Papa Nawat ngayon sa Miss Universe, ay alam niyo na mga buweks, talagang magaling itong humawak ng business, eh talagang baka strategy din niya ni Papa Nawat para makita yung galawan, no? Dito sa Miss Universe, baka nagpaplano itong bilhin ang Miss Universe organization. Why not, di ba? Anyway, ayan nga, may picture dyan si ano, si Vina Praviner, talaga namang hina-hype ito ng mga taga-Chaychay, eh, talaga namang parang noon-noon pa deserving na ito si Vina, eh, kahit nung panahon pa nila ni ano, laban pa nila ni Antonia Purcell, 'di ba? But anyway, ayan, mukhang gustong-gusto rin naman talaga ni Papa Nawat si Vina, o 'di ba? Eto kasi si Papa Nawat mahilig din 'to sa mga Indians, sa totoo lang 'no. Maraming nakapaligid sa kanya mga Indians nung ano, nung Miss Grand International. So ngayon siguro kahit na ayaw niya dati yung may inclusivity, eh baka ipanalo niya na rin si Vina. Kasi nga ang lakas ng suporta. Eh alam niyo naman si Papa Nawat, pag naha-hype talaga yung kandidata, pag marami talagang supporters, yan din talaga yung kumbaga parang diyan na rin nanggagaling yung kanyang desisyon. Parang sa Miss Grand International kung sino yung maraming sigawan doon sa ano, sa MGI Hall, yun talaga yung ipapanalo niya. At saka eto lang 'no, kung siya lang yung natatanging namimili or pinaka-judge 'no, na nag-iisang judge doon sa Miss Grand International, tingin ko dito sa Miss Universe Thailand, baka gano'n din, baka siya rin talaga yung mamimili ng mananalo. Siyempre, eh, 'yan ang gusto niya, business niya 'yan, 'di ba? At siya yung nakakaalam kung sino talaga yung karapat-dapat na ipadala sa mga international pageants, hindi naman sa pang-aano, pero yung mga nakoronahan sa Miss Grand Thailand, 'di ba, lumaban 'yan ng international pageant din. Hindi lang sa Miss Grand International pero nakakuha sila ng Miss Aura, kung ano-ano pa, 'di ba, nag-runner up sa saan ba yun, sa Supra ba yun? Hindi ko na matandaan basta merong mga ano, meron silang mga title tapos nung last year parang nag-runner up din sila sa isang international pageant, parang gano'n. So talagang certified queen maker itong si Papa Nawat, 'di ba? So kung siya yung mamimili na mananalo sa Miss Universe Thailand, yung as in walang mga judges, siya lang, walang mga judges, as in alam niyo yun, parang siya lang talaga yung kukuha kung sino yung mananalo. I think okay lang din. Kasi 'di ba, eh, ikaw yung may-ari ng organization, eh, at siyempre meron kang knowledge at saka matinik ka talaga, super matinik ka sa pagpili ng tamang kandidata to represent your country, 'di ba? Kudos naman kay Papa Nawat, oh, 'di ba? Bolang-bola na natin. Charito, ah. But anyway, ito pa nga ang nakakaloka 'no, siyempre sanib puwersa 'yan si Haluda Universe. Eto lang ang medyo may kurot mga buweks 'no. Ang sabi kasi daw doon, siyempre sa Thai 'to sinasabi 'no, siyempre may mga translated na yung mga chay-chay doon. Sinasabi daw eto lang ang masaklap diyaan, eto lang pinakamasaklap. Ang sabi dito, "If you lose in Miss Universe Thailand, you can't join Miss Grand International o 'di ba, or Miss Grand Thailand," parang gano'n. But if you lose in MGI, you can join Miss Universe Thailand. Hindi, medyo ano lang 'to, medyo confusing lang. Hindi ko alam kung Miss Grand International or Miss Grand Thailand yung sinasabi niya. But anyway 'no, parang kung iisipin mo gano'n pala 'yun, yung rules niya 'no. Parang ang nangyari, parang bumaba yung kalibre ng Miss Universe, 'di ba? Parang
sa pagpasok niya sa Miss Universe organization, parang nananaig pa rin talaga na mas mataas pa rin para sa kanya yung Miss Grand International, 'di ba? Kasi kapag natalo ka nga naman sa Miss Universe Thailand, hindi ka na puwedeng mag-join pa sa Miss Grand Thailand, 'di ba? So, talagang yung Miss Grand Thailand talagang ano siya, parang dekalibre para kay Papa Nawat, 'di ba? Oh, ang taray, 'di ba? So, ayan, kaya dapat manalo ka sa Miss Universe Thailand kahit na siguro runner-up ka, 'di ba? Pero kung natalo ka diyan, ay nako, sa Miss Universe Thailand wala ka ng K, 'no? Wala ka ng karapatan, wala ka ng pagkakataon o pag-asa pang sumali pa sa isang pa-pageant ni Papa Nawat, which is yung kanyang Miss Grand Thailand. O, 'di ba ang lupit? Pero ayun nga, kapag natalo ka sa Miss Grand Thailand, ay pwede ka pa ring mag-join ng Miss Universe Thailand. O, 'di ba? Grabe ang rules ni Papa Nawat. Talagang pamatay ito. Talagang makikita mo na yung pagkaano niya, superior, no? Talagang siyempre, yung Miss Grand International ay talagang pangmalakasan niya. Nakita niyo naman yung production niya, di ba? Nakita mo naman kung gaano karami yung ano niya, yung mga views niya, at saka kung gaano kasikat yung kanya mga title holders, yung mga may placements doon. Kahit nga yung nag-top, ano tawag dito? Kahit nga yung mga runners-up na parang top 5, no? Parang ganun yung mga fifth runner-up, di ba? Fifth runner-ups kasi 5 sila. So, ayun. Well, anyway, itong si Papa Nawat, I think alam niya yung sarili niyang laro, no? Hindi yan basa-basa susugod yan sa Miss Universe organization ng, alam niyo yun, ng kung alam niyang mapapaimburnal lang siya, no? So ngayon, pumasok siya ng Miss Universe organization, alam na alam niya yung laro niya, yung business niya, at alam na alam niya na kahit na pumasok siya sa Miss Universe organization, hinding-hindi siya madodominate ni Haluda Universe, di ba? Ni Osmel, di ba? Ni Tandang Gurang, Osmel Sosa, at saka itong si Raul Rocha, di ba? Siyempre, meron siyang rules si Papa Nawat at talaga namang hindi mababali ang kanyang mga ginintuang rules, di ba? Tulad ng kanyang mga gintong corona sa Miss Grand International, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!